Welcome to my program, Point of View, and I'm your host, RJ Salgado. Join me in the next hour or more as we dig deeper into the issues behind the news, from police accomplishments to the political arenas, from national issues down to local events. We'll get to know our leaders, what they have accomplished, and what their future plans are. And if needed, we'll call out the personalities who need to answer inquiries about various concerns of the people who are asking for accountability, transparency, and performance. On our program, we shall also try to provide assistance in any way possible to our valued viewers who are in need of adequate public service, from legal advice to medical assistance. Isang magandang araw, Pilipinas! At syempre sa lahat ng ating mga kababayan all over the world, kamusta na po? Welcome sa programang Point of View. At syempre kasama pa rin ninyo ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Ayan, medyo lumiban tayo ng isang linggo na hindi tayo nakapag-broadcast. Pero anyway, ang importante po ay balik na uli tayo sa ating himpapawid. Yeah. And bago ang lahat, pasensya na po kung merong konting delay sa ating broadcast o naglalag. Medyo hindi po natin kontrolado ang signal po ng ating internet. Hindi naman po kasi tayo naka Starlink. Mr. Elon Musk, baka naman. And siyempre, medyo makulimlim ang panahon sa labas ngayon. Yan, kape muna tayo. Yan. Ito. Kilala niyo to? Yan. Isang personalized mug mula kay Police Brigadier General Hansel Marantan, ang Regional Director ng Region 4A Calabarzon. Maraming salamat sa mug at magkape muna tayo. Yan, sarap magkape. Kapag medyo malamig ang panahon dahil may bumabadyang tag-ulan. Pero bagamat ganun ay nakakaranas pa rin tayo ng mainit na panahon. Siguro epekto ng El Nino. Yan, may matinding El Nino phenomenon na mararanasan ngayong taon na to. Ibig sabihin, mas kokonti ang bibisita siguro sa atin na mga bagyo. And, siyempre, etong araw na to, ating episode ay buksan natin ang ating episode sa isang topic natin ay yung tinatawag na medicancy law. Yan. Sa mga hindi po nakakaalam sa medicancy law, yan po ay yung batas na nagbabawal sa panlilimos o pagpapalimos. Yan. Maraming lugar dito sa Pilipinas ang nagpapairal at nagpapatupad ng batas na to. Naalala ko yan nung panahon ni dating Mayor Sonia Torres yan, ng Tanawan City. Talaga wala kang makikita doon na nanlilimos, lalo yung mga katutubong badyaw. Actually, yan, magandang hapon kay Pangulong Andy Manicbas ng Villaremedios Toda dyan sa may barangay Halang sa Calamba City. Yan, actually, baka naman sabihin na naman itong mga human rights advocates. Sabihin tayo masyadong mapanuri o yung
kaya nga dinadown natin o minamaliit yung ating mga katutubong kababayan. Yan. Hindi naman sa pagmamaliit o pagmemenos. Pero yan, siguro naman sa inyong mga karsada, lalo na sa Kalamba, yan, kitang-kita yan dun sa may intersection ng Halang. Yung papunta sa City Hall, papunta sa bayan ng Kalamba, papuntang Los Baños, yan, saka papuntang crossing. Yung intersection dyan. Naglipa na yung mga badyaw. May mga bit-bit pang mga bata. Yan. Isa, yung mga bata, sila yung takbo ng takbo sa gitna ng karsada para lang mga to kapag natigil yung mga sasakyan. Ang mahirap dito, pag nag-go, siyempre, yung iba, minsan, nasa gitna pa rin ng karsada, ay ipagpatintero sa mga sasakyan. Yung iba naman, sumasampa sa jeep, nangungulpit. Yan. Minsan may mga kasamang nagtutugtog ng kanilang katutubong tugtugin. Hindi naman sa minemenos natin. Ang masama dito, eto, ewan ko kung alam niyo to. May mga handler tong mga to. Kaya nga, parang malaking sindikato na humahawak sa mga na nagsasamantala dito sa ating mga kababayang katutubo ng mga badyaw. Yan, paglimos nila, at the end of the day ay kinokolektahan nila ng mga naipong pinanlimusan. Kakaawa ho kung tutusin. Kalungkot at pinababayaan ng mga local enforcers. Panawagan panawagan sa ating ganga. Sino yung head ng poso ng Kalamba. Hinahayaan ng ating enforcers na magkalat ng mga to. Ewan ko kung napapansin nila o hindi nila pinapansin. Minsan mga nakatambay lang dun sa may isang bangko dyan. Kaya minsan dun sa 7-Eleven. Minsan dun pa nga nagpapalit ng kanilang mga nalikom para mapaltan ng buong pera. Kanilang mga bariyang nalilikom. Yeah. Hindi naman sa pero nagiging, aminin na natin, nagiging traffic hazard yung mga to. Ngayon, pagka sakali, may masagi dyan, may mga aksidente, sino pa ang makakasuhan? Di yung kawawang driver. Yeah. Dahil sa kakulitan ng mga batang to, natakbuhan ng takbuhan. Yeah. Ewan ko ba, hinahayaan na lang, panawagan. Kakahiya naman kasi kay Mayor Ross Rizal kung lagi na pag may mga biryang ganyan, papanawagan ko sa kanya. Pero kinakailangan pinapanawagan natin kay Mayor Ross Rizal ng Calamba City. Baka naman pwedeng meeting nyo. Meeting nyo itong mga taga-Poso at yung mga ating kapulisan na pairali naman yung Medican Silo. Tinatawag eyesore, masakit sa mata. Kumbaga, tutusin nga, dapat nga malinis ang lansangan natin. Ito yung lungsod o bayan ng bayani. Dapat kahit paano medyo magsilbi tayong ehemplo sa ibang lungsod o bayan na pagdating dito sa lungsod ng Kalamba, disiplinado na ang tao, may disiplina na pinapatupad. Merong may mga pinapatupad na mga ordinansa, mga batas na sinusunod ng bawat Kalambeño o kung sino man yung bumibisita dito sa lungsod na to. Much more, tutusin nga, kala natin na tuwing panahon lang ng magpapasko, naglipa na ang mga badyaw para manlimos. Yun naman pala'y pati ba naman ordinaryong mga araw, ordinaryong buwan,
naglipa na pa rin. Kaya nga dumarami masyado. At hindi natin monitored kung talagang may mga nadidisgrasya na o may na-aksidente ng mga entong bata na nanglilimos. Meron pa rin yata naging insidente noon na may mga nagnanakaw o nanghahablot. Kaya minsan, ang dialogue ng mga to, huwag kayong matakot, hindi po kami masamang tao, hindi kami mandurukot, kami ay nanghihingi lang ng pambili ng pagkain. Yan, talaga naman. Minsan may pasobre-sobre pa. May natutunan yata to dun sa isang religious sector na may love offering, kumbaga. Tapos may mayroon po dito, mga kababayan. Patuloy ba natin pababayaan na magkaroon ng traffic hazard sa ating lansangan? Ang nababahamak yung mga motorista. Alam nga naman kasuhan mo yung badyaw dahil sila nasagasaan o nasagi ng sasakyan. Hindi naman siguro pwede yun. At wala pa nababalita ang nabangga. Yung nabangga pa ang kinasuhan. Lagi na lang yung nakabangga ang kinakasuhan. Sabi nga whether right or wrong, may kaso ka pa rin dahil ikaw yung nasa likod ng manibela. Kahit mga lansangan, sakop ng batas na yan. At sabi nga, it takes strong political will para sa ating mga leader o enforcers upang ipatupad ang batas. Kaya nananawagan po ako kay Mayor Ross Rizal. Baka naman, kumbaga, iwas abala, less abala, less disgrasya. Gugustuhin pa ba natin na merong mga masasaktan, malalagay sa peligro? Pwede naman natin pigilan. Ika nga, prevention is better than cure. Ano ba cure natin? Anong cure sa ganung bagay? Hayaan natin sila masagasaan, mabangga. At hihintayin pa ba natin na may mga napakaliliit na musmos na bata na madidisgrasya? Isip-isipin nyo na lang po. Lalo na sa mga enforcers. Imagine nyo na lang na kung ang mga batang to, imagine nyo lang ng anak nyo. Hindi ba't ang pangit tingnan na nasa gitna ng kalsada, nangangatok sa mga sasakyan, nanlilimos? Ewan ko kung sinasadya pa nga magmukhang nanlilimahit. Part of the act. Kasama sa costume, kasama sa pagpapaawa effect. Kaya ganyan. Panawagan po. At kung nagawa noon ng panahon ni Mayora Sonia Torres sa lungsod ng Tanawan, siguro naman hindi imposibleng magawa yun dito sa lungsod ng Calamba. Konting gilas-gilas, hindi lang puro yung mga traffic violators ang tinitingnan ng enforcers. Yung mga nagbibit the red light, yung mga hindi naka-helmet. Tingnan nyo po yung inyong paligid. Sulyap-sulyap pa naman. Nagkalat yung mga bata, nagkalat yung mga nangangatok dyan. Yung iba, di man bata, mga may edad na, may kasamang bata, karga-karga. Minsan kainitan, makikita mo, bit-bit ang bata, nangangatok, parang para magmukhang nakakaawa, kailangan lang isama yung mga napakaliliit na bata. Kaya dun sa ating mga kababayan, lalo na sa mga malimit ang bumiyahe, malimit mag-commute, malimit mag-drive, at napapadaan kayo dito sa bandang Halang, kaya sa crossing ng lungsod ng Calamba, kayo na mismo mag-discourage doon sa mga nanlilimos na to. Sabihin nyo, na bawal na kababayang katutubo. Nagagamit sila sa mga kalokohan.
gagamit sila ng mga sindikato na imbis na magbanat ng boto, gumagamit ng mga katutubo para manlimos. Kano lang ba ang nakokoleksyon? Pero balita ko, maabot rin ng mahigit 1,000 isang araw ang nagiging koleksyon ng mga to. Tapos wala pang sweldo ang mga katutubong to. Pinangakuan lang ng may masisilungan, matitirhan, at pagkain. Ewan ko kung binibigyan to ng allowance sa mga handler nila. Pero siyempre, ganun pa rin yun. Sinasamantala ninyo ang kahirapan ng ating mga katutubo. Sana matigil na po. At matitigil lang yan. Matitigil lang yan kapag talagang puspusan ang gagawing pagbabawal sa mga to. Sana, Mayor Ross, aksyonan nyo po to. At medyo mahirap na kung may mga buhay na masasawi dahil lang hindi napapatupad ang ating Welcome to the program Point of View, and I'm your host, RJ Salgado. Join me in the next hour or more as we dig deeper into the issues behind the news, from police accomplishments to the political arenas, from national issues down to local events. We'll get to know our leaders, what they have accomplished, and what their future plans are. And if needed, we'll call out the personalities who need to answer inquiries about various concerns of the people who are asking for accountability, transparency, and performance. On our program, we shall also try to provide assistance in any way possible to our valued viewers who are in need of adequate public service, from legal advice to medical assistance. welcome po. At welcome pa rin. Nanonood pa rin kayo dito sa programang Point of View. At syempre ito pa rin ang inyong lingkod, RJ Alakdan. Yan. Pagtuunan naman natin ng pansin itong ito. Sa loob ng isang buwan na tangke. Yan. And syempre ipagpaumanhin at medyo talagang ang hina ng signal po natin. Hindi natin malaman, meron kayang sumasabotahe. Yan. Sa mga pasingaw, yung paihi naman, ito naman yung mga nagbebenta ng crudo, nagbebenta ng gasolina, ng diesel, bote-bote. Yan, mga galing sa mga paihi. Kaya nga, hindi naman nilalata, pero kahit paano, bawal pa rin yun, yung magbenta ng bote-bote. Medyo delikado po yan sa komunidad. Ngayon, yung iba, nagagaling sa tinatawag na paihi. Kung saan, nagbebenta yung mga yan ng mga sa murang halaga ng gasolina. Yan. Binebenta doon sa mga nais mag-negosyo ng bote-bote na crudo at gasolina. Hindi raw matigil, hindi raw mapatigil-tigil. Nakausap natin ang Regional Director. Yan, maraming salamat sa customized kay Police Brigadier General Hansel Marantan. Yan, ang Regional Director ng Region 4A Calabarzon. Yan, maraming salamat sa MAG. Kapi muna ulit tayo. Yan, mabalik tayo sa topic. Hindi ko malaman. Medyo panawagan na natin to pero talagang walang katigil-tigil. Walang katigil-tigil itong mga to Kaya nga, mga nagmamatigas
dahil may mga pinagmamalaki na kapit. Hindi natin alam kung sino mga kapit na ito, pero may iba dito sinasabi hindi raw sila mapapasara dahil malakas ang kapit nila sa mga hepe ng kapulisan. So para magkaintindihan tayo, yun sa mga illegalista, nuulit ko, itong alas Giro yan sa Ibaan, yan, may pasugalan to. Ito naman si Karudi, nasa Lian, may matabungkay, operate din to ng illegal na pergalan yata yan. Yan. Color game. Ito naman sa mga paihi, ito si Alvin na nag-ooperate dito sa Pagbilao. Kasama na dyan si Tiroy na nasa Lucena, sa may Eco Farm. At si Hero, yan, Bayani. Si Hero sa may bayan ng Ibaan. Yan. Kaya pakinggan natin yung naging panayam natin kay Regional Director. At ito yung kanyang sinabi patungkol dito sa mga, unang-una sa mga hepe ng kapulisan na natin tumatanggap ng intelihensya o lagay mula sa mga illegalista. Yung mga illegalista yan, hindi mapatigil. Ito ang sinabi ni Police Brigadier General Hansel Marantan. Lahat naman yan, mga illegal na yan. Bawal lahat yan. Wala nang kwalifikasyon yan, whether baka legal o baka illegal. Illegal po yan. Okay, kaya nga, para masolbahan yan mga ganyan, mga illegal, ay dapat yung mga commanders of the law enforcers should not participate, dapat they are not in cahoots with the proliferation of such. Kaya nga, kung hindi nakasama ang police, lalo na yung mga commanders, hindi na sila tumanggap dyan, 50% of the problem is solved. Ngayon, yung remaining 50%, nandyan yung law enforcement operations na. Mahirap naman yung mag-operate yung mga PNCO. Tumatanggap pala yung chief of police nila. That's very unfair. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, malalaman ko lahat yan. Yung mga activities na ninyo yan at bantay kayo sa akin. I-admonish ko sila, pagsasabihan ko sila. Wawarningan ko sila. Next time na around na nandyan pa rin siya, i-relieve ko siya, administrative relief sila sa akin. In fact, that's the advice of the Chief PNP. Tingnan nyo yung Pangasinan. Even the provincial directors, winalop down to the Chief of Police level, down to the PNCO level. Kaya, the Chief PNP, decisive enough of that, nirelieve niya sila. Kaya, ganito rin ang nangyari dito sa ating, sa Piero Calabarzon. Maraming salamat, Regional Director, Police Brigadier General Hansel Marantan, sa iyong warning sa mga to. Warning kina Giro, warning dyan kay Alvin, mga may paihi dyan, kay Tiroy, kay Hero, pati yan kay Karudi. Butit yung kay Aling Baby at saka kay Bokno, inalis na. Tapos na ang piyesta, kaya inalis. Pero dun sa mga nag-maintain ng pergalang sinasabing pwesto Pio o yung kahit walang piyesta ay nandyan nakatayo, nag-ooperate, kaya nga, maraming nakakarating sa inyong lingkod ng mga sumbong patungkol sa inyong operations. Lalo na sa mga paihi. Mga sinasabing mga untouchables dahil may kapit, hindi raw sila mapapasara, hindi raw sila papatigil dahil daw doon sa hepe ng kapulisan. Yan sinasabi nga ni RD, delikado yung mga chief of police dyan sa mga bayan na yan o kung saan man lunsod. Umayos kayo. Mahirap yung kaya nga sabi ni RD, mag-ooperate sila tapos yung hepe mismo ay may karga o
tumatanggap ng ika nga, suhol, paano nga ba naman mapapatigil yan? Siyempre, co-coordinate ng region yan doon sa local na kapulisan. Matitibrehan ngayon ng mga illegalista. Jadi, siyempre, bago mapuntahan ng mga tauhan ng region, nailigpit na itong mga parapernalyas, at kung yung mga pinaglalagyan ng mga gasolina at crudo, wala nga naman mahuhuli. Dahil ika nga, yung pala, may tinatanggap si Hepe. Mahirap yan. Panawagan dito kay yung mga illegalista. Tigil-tigilan nyo na yan. Mabuti nga, kahit paano, medyo mahinahon pa ang inyong lingkod. Pagka ang inyong lingkod ay nakulili o nakulitan, dahil sa dami ng mga nagsusumbong tungkol dyan sa inyong operation, pati ang hepe ng bayan na kung saan kayo nag-ooperate, papanawagan na natin. Yan naman talaga ang direktiba ni Regional Director Police Brigadier General Marantan na ipaparilib niya ang mga hepe na malalaman na sabi sangkot tumatanggap mula dyan sa mga illegal na yan. Panawagan ulit, kalalo pa yan. Doon sa mga paihi, hindi porkit may krisis tayo sa gasolina, sasamantalahin nyo, at bebenta kayo ng mga murang gasolina para lang kayo ang tangkilikin, mahirap yan. Maba naman ang patas. At sinisigurado ko, wala kayong inaambag sa estado. Wala kayong binabayarang taxes dahil nga illegal yung inyong pagbebenta ng mga produktong petrolyo. Pero pag yan oras na mabisita at ma-confirm, diretso na kay RD, sasubmit natin ang pangalan ng hepe ng bayan na yan. At para naman kaya nga sabi ni, mabait pa nga si RD, magsasabihan. Siyempre, unang warning muna yan Pero kapag nagpatuloy, di tanggal, pati ang provincial director, madadamay. Sigurado yan. Kaya, ang maipapayo ng inyong lingkod, yan sa inyo, yung mga illegalista, tigil-tigilan na. Kung gusto nyo maghanap buhay kayo ng patas. Hindi yung nanlalamang kayo. Nanlalamang kayo ng kapwa. At talagang mahirap. Hirap na nga ang taong bayan. Sabihin na natin, para sa inyo, hindi ka hihirap ng taong bayan dahil mura ang gasolina nyo. Ang problema natin dito, pero noon, yung safety hazard ng mga lugar kung saan nagbebenta ng mga illegal na petrolyo, makapag-cause pa ng sunog. Yan. Kaya sana mahinahon na pakiusap. Hindi pa lalabas ang aking pangil. Ako'y mahinahon na makikiusap sa inyo. Baka pwede, tigilan nyo na. Huwag nyo nang hintayin na ang pagkakaibigan nyo ng hepe dyan sa lugar nyo ay masisira dahil marirelieve ang hepe pag nalaman na kayo ay nag-ooperate ng anumang illegal na aktibidad dyan sa inyong lugar. Panawagan And para naman dito kay Police Brigadier General Hansel Marantan, Regional Director ng Region 4A, Calabarzon. Sabi natin, under your leadership, medyo maganda ang pinapakita ng ating mga kapulisan. At yung Oplang Galugad ay nagiging tuloy-tuloy at epektibo. So sabi na natin, may mga crime rates na bumaba, may mga ibang nasabing yung mga krimen na tukoy tulad ng sexual harassment, mga rape, medyo tumaas, pero
nahuhuli naman yung mga suspects na mabibigyan ng katarungan yung mga biktima. Keep up the good work and kaya nga, ilang buwan na lang. Sabi mo, magre-retire na kayo kaso inaprubahan sa Kongreso yata o inaprubahan na yata na mapalawig ng 2 taon pa ang retirement age ng kapulisan. So, para sa iyo, Police Brigadier General Hansel Marantan, congratulations and keep up the good work. May nagpapahabol. Dito raw sa Munti, sa lungsod ng Muntinlupa. Itong opisina ng persons with disability. Yan. Mukhang may problema yata tayo dyan sa opisina nyo. Mga trainees. Ewan ko kung trainees yan o mga sa summer job, mga estudyante. Turo-turuan nyo kung paano makikiharap sa mga kliyente ng PIDAW. Ito ang tawag dyan sa opisina nyo. Para kayong panawagan dyan sa PIDAW ng Muntinlupa. Ginagawa nyo, gago yata yung mga clients nyo. Pinagpapaikot-ikot nyo kung ano-ano mga pinapagawa nyo. Tapos meron pa nga dyan, tinatawanan nyo lang. Hindi yan public service, mga iho at iha, ha? Hindi naman pwedeng sabihin ng head ng PIDAW, mga estudyante, pagpasensya, hindi yun yun. Hindi yun ang pinag-usapan dito. Yan ay isang ahensya ng gobyerno. Dapat ang serbisyong binibigay ay sapat at tapat. Yan. Lalahanin nyo. Yan ay para sa persons with disability, yung mga disabled, ang mga mamamayan. Sabihin na natin, yung mga kasama ang gumaganap o gumagawa, ang nag-aasikaso ng mga dokumento, kahit na. Wala tayong gaguhan, yung kinagago mga mamamayan. Hindi pwede katwiran na kayo yung mga estudyante, hindi nyo alam ang bago kayo isa lang dyan sa trabaho, dapat ino-orient kayo kung paano pagganap bilang public servants. Nakakahiya. At pakiayos naman. Pakiayos ang inyong pagbibigay ng serbisyo. Maging regular man kayo, contractual, o mga on-the-job trainees, mga summer job workers, mga estudyante. Yan ay public service office. Ayusin ninyo ang inyong trabaho. And dumating na po ulit tayo sa punto ng ating kaya nga, kailangan na nating magpaalam muli. Yan. Sana medyo hindi pa natin nare-review yung live kung kanong kasama ang signal. Pagpaumanhin po ninyo, medyo nagpuputol-putol ang ating signal, siguro babawi na lang po ang inyong lingkod sa susunod na episode. Sana maging maayos at makisama rin ang signal. Yan, smart, baka naman ayos naman ang inyong signal, medyo bumabaksak. Ito alam kung apekto rin ng world crisis yan, yung paghina ninyo ng signal. Dati-dati naman hindi po tayo nakakaganyan. Ngayon lang yata nangyari. O baka naman may nananaputahe dahil yung sensitibo ng ating mga naging topic para sa episode na to. Inuulit ko, sana mapagpasensya niyo po ang lingkod at ang programang to. Medyo hindi naging maganda ang pagbuga ng ating broadcast sa araw na to, sa episode. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, all over the world, yan, ingat-ingat po.
Sa ibang lugar yata, nagsisimula na ang summer. Yan, medyo ingat po sa heat stroke at yung tinatawag na heat wave. Sa atin naman, papasok na ang tag-ulan pero tag-init pa rin. Yan, may panakanak ang pag-ulan pero dahil nga sa El Nino phenomenon, mas severe daw ang El Nino ngayon kaya mas marami panahon ang tag-init. Sana po ay lahat ay mag-ingat. Doon naman sa mga nasa areas na bahain, ingat din po. Huwag po tayong maging kampante lalo pag alam natin na may bagyo. Ihandaan na po natin ang ating mga kapitan para kung sakaling may kailangan lumisan o lumikas ay handa po tayo. Hanggang sa muli, po ang inyong lingkod, RJ Salgado, nag-iwan sa inyo ng isang pagbati sa lahat ng ating mga viewers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood ng ating programang Point of View. Huwag niyo pong kakalimutan i-like, i-share at mag-follow po. Yun lang po ang suportang hinihingi ng inyong lingkod. Maraming salamat po. Mabuhay. Stay happy, stay safe, and siyempre, God first. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.